Dear Lady Love TV, Desire and Love May Police Officer. Tunghayan na po natin ang ika-12 bahagi. Nakabalumbaba lamang si Niana habang pinapanood niya si Mark. Hindi ito nagyayabang lang ng sabihin ng binata na marunong itong magluto. Eksperto ito sa naturang gawain. May mga nakastak itong ingredients sa spices sa kitchen cabinets. May 1 kilo ng karneng manok, ground pork at beef sa freezer nito. Ipinasok ni Mark sa microwave ang manok para mato iyon. Kung nagsabi ka kanina magluluto tayo, sana'y nailabas agad natin to. Nag-punch ito ng number sa panel ng microwave. Ilabas mo na rin yung mga giniling ng lumambot na para matimpla na natin mamaya. Gagawa tayo ng hamburger for dinner. Burger? Yum yum. Nakangiting sabi niya. Saan ka natutong magluto? Kay Aling Sean, kusinera namin nung maliit pa kami. Ngumiti si Mark nang parang may naalala. Mabait siya sa akin. Mahaba ang pasensya niya kahit makulit ako kapag tumatambay ako sa kusina. Kain ako ng kain at tanong ng tanong. Inimagine niya kung ano si Mark noong maliit pa ito. Malamang ay sobrang kulit at hyperactive. Napangiti siya sa isiping iyon. Alam mo na ba kung ano ang una ko natutunang lutuin? Tanong nito. Bicol Express. Natawa si Niana. Siyempre, your favorite. Siyempre, a very boyish smile lit up his whole face. Sigurado na siya ngayong napakakulit ni Mark nung maliit pa ito. Pero hindi ito napapagalitan dahil magaling itong magpa-cute. Tumunog ang microwave. Hudyat na tapos lang ito ang nakasalan na karne ng manok. Inilabas iyon ni Mark mula sa microwave. Ipinatong nito ang manok sa malaking chopping board sa mesa. She watched, fascinated as he cut up the pieces precisely with a knife. At one point, parang absent-minded na iniikot pa ng binata ang kutsilyo sa kamay nito bago muling itinuloy ang paghihiwa. Habang nag-iisip-isip siya sa pamilyaridad sa paghawak ni Mark ng kutsilyo, na-imagine niya kung ano pa ang kaya nitong gawin doon. It was a skill normal people do not acquire kahit pa araw-araw itong humahawak niyon. May klase nga pala ako mamayang 5:00 ng hapon. Kung gusto mo lumabas o kung may bibilhin ka, pwede kang sumama sa akin. Nilingon siya ng binata habang naguhugas ng kamay at ng chopping board. Napatitig si Niana sa binata. Nag-aaral ka pa? Tumawa si Mark. Nang humarap uli ito ay may hawak na sibuyas at bawang sa kaliwang kamay, habang sa kanan naman ay may sangkalang hinuhugasan. Inilapag nito sa mesa ang mga dala. Hindi, nagre-retraining ako ng mga nasa mobile, saka yung mga kasamahan ko. Arrest and restraining, martial arts, and the sort. Parang refresher course lang. Napatingin naman si Niana sa pagchachap nito ng sibuyas at bawang. Kaya pala takot ang lahat ng mga kasamahan ni Mark. Naalala niya ang sabi ni SPO for Umali. Kung ayaw mo raw hospital, huwag mong gagalitin si Mark. Pwedeng sumama? Ang tanong niya. Chance ko na to para makita niya ito in action. Sinulyapan siya ng binata. Kaya nga kita niyayaya eh. Aalis tayo ng mga 2. Tapos sadaan tayo sa mall. Kailangan ko ring mag-grocery. Ihahatid kita pabalik dito. Makakabalik na siguro sina Kalinga mamayang 4. Ang ibig kong sabihin, pwede ba akong manood ng training ninyo? Napatitig ito sa kanya. Gusto mong manood ng training? Tumango siya ng sunod-sunod. Curious ako. Sige, pero bakit? Gusto mo rin bang matuto ng martial arts? Actually, gusto lang kitang makitang nagkakarate. Unti-unting ngumiti si Mark. Sabi ko na nga ba talagang dead na dead ka sa akin eh. Pucha, na-shy tuloy ako. Inismeran ito niya na kahit na natatawa siya. Halata naman na sa pamumula ng mukha niya na natumbok nito ang katotohanan. May pa-shy-shy ka pang nalalaman eh. Alam naman nating wala kang hiya. Sige na nga. Kung gusto mo magdala ka rin ng extra t-shirt at jogging pants kung meron ka, pwede kang sumali sa amin mamaya. Sabi nito. Mabuti nga rin yung matuto ka ng konting self-defense. Napangiti si Niana. Hahaya na lang niyang isipin ni Mark na wala talaga siyang alam sa martial arts. Ang totoo ay tinuruan si Niana ng tatay niya ng self-defense mula pa nung maliit siya. Para daw huwag siyang api-apihin ng mga kaklase niya. Sige nga, para naman makita natin yung style mo. May feeling akong okay ka magturo. Oh, I'm so touched. Overacting na sabi ni Mark. Mahiiyak pa yata ako.
Kiss nga muna. Kumurap-kurap at suminghot-singhot pa ito na kunwari ay naiiyak. Sira. Masarap. Pwede ka na mag-asawa, Totoy. Nakangiting sabi niya na kay Mark na matikman niya ang luto nito. Nakaupo ito sa kabisera ng 6-seater dining table. Nasa kanan siya ng binata. Talaga? Thanks. So, will you marry me? Pumitlag ang kanyang puso kahit alam niya nagbibiro lamang ito. Loko. Huwag kang magbiro ng ganyan at baka patulan kita. He raised an eyebrow and smirked. Huwag ka rin sumagot ng ganyan at baka totohanin kita. Sumubo na lang si Niana para pigilan ang kung anumang kagagahang pwede niyang isagot sa panunokso nito. Pagkalunok niya sa kanin at ulam ay sakalang uli siya nagkomento. Masarap na maanghang. Nginisihan siya ni Mark. In English, deliciously hot. Natawa siya. Parang ikaw, muntik na niyang masabi. Hinawakan nito ang kanyang baba at saka siya iniharap. Matikman nga. Namilog ang mga mata niya na nandumukwang si Mark at hinalikan siya. Napapikit at napaungol siya ng haguri ng dila nito ang kanyang ibabang labi at saka bahagyang kinagat iyon bago muli na namang hinagod. Nang mag-angat ito ng mukha, inangihina na ang kanyang mga tuhod. When she opened her eyes, he was biting her lips and looked like he was thinking of something important. Tumangutango pa ito. Tama ka, masarap na maanghanga. Parang ikaw, deliciously hot. Natawa na lang si Niana kahit nagja-jumping jack ang puso niya. Puro ka talaga kalokohan. Hindi ako nagloloko. Itinuro ni Mark ang sarili. Sa aming lahat na magkakaibigan, ako lang ang hindi chick boy. Pagmamalaki ng binata. Baka naman boys yung hilig mo. Nakangising biro niya. Nagulat na lang si Niana sa kahina-hinalang timbre ng pagsasalita nito. Hoy bruha, maghunos dili ka ha. Wala akong hilig sa boylets. Nang haba ang uso ni Mark at saka na maywang sa pagkakaupo. Nakataas pa ang baba nito nang duruin siya gamit ang tinidor. Minan type ko. Wisco type ang boylets na yan. Like the... Napahagalpak siya ng tawa. Lalo na nang irapan siya. Nang binata, sagwa mo Macario. Heyo, ayoko na sayo. Ngumiti si Mark. Mukhang nag-e-enjoy ito sa kakatawan niya. Ibinaba nito ang tinidor sabay urong ng silya. Napasinghap siya nang hawakan siya nito sa braso at saka marahang hinila. She landed on his lap with her hands on his chest. Hindi pa siya nakakabawi bumaba na ang ulo nito at ginawaran ng halik ang kanyang mga labi. Sa galing nitong humalik, hindi makapaniwala si Niana sa sinabi ni Mark na hindi ito chick boy. Nakakalasing, nakakapanghina ng mga tuhod, at nakakawala ng katinuan ng halik nito. Every time he kissed her, her mind would go blank and all she could do was melt in his arms and respond to what he was doing to her. Naglakbay ang kamay nito sa kanyang tagiliran at dumapo sa kanyang pangupo iyon. Napasinghap siya sabay kapit sa batok nito. Nararamdaman niya ang init ng kamay ni Mark na tumatago sa suot niyang manipis na cotton shorts at panties. Nang bumaba ang kamay nito sa isang hita ni Niana, ay napadikit siya ng husto sa binata. Umungol ito. She knew why. Nakadikit sa nagohoromentadong bahagi ng katawan ni Mark ang kanyang balakang. Pero sa halip na maalarma ay lalo lang niya idinikit ang kanyang katawan sa katawan ng binata. Humarap si Niana kay Mark hanggang sa maglapat ang kanilang mga dibdib. Mark flattened his hand against her back and she arced against him. He held her outer thigh firmly with a callous hand as the hand on her back traveled downward, cupping her bottom. He kneaded it and groaned in her mouth. Hindi alam ni Niana kung paano naging napakabilis ng pangyayari. Para siyang sinisilaban. Ayaw niyang tumigil si Mark. She was vaguely aware of his hand on her bottom lifting her, coaxing her other thigh outward, and the next thing she knew, she was straddling him. She gasped when he pressed her down against his rigid erection. She could feel him even through his shorts. She shivered at the contract of her body, reacted as it, with a gush of hot wet heat where it was pressed against him. And still, he kept kissing her. Hindi niya alam kung gaano na sila katagal na naghahalikan. Wala na siyang pakialam. Nawiwindang siya sa epekto ng kamay ni Mark na humahagod sa nakalantad na mga hita niya. Nang pumasok ang mga kamay ng binata sa ilalim ng kanyang t-shirt, humagod muna ang mga iyon sa kanyang likod bago dumapo sa kanyang dibdib.
Her breast ached for him. She arched against his chest in silent invitation, and his hands closed upon her breast. She actually sighed against his mouth as she unconsciously ground herself against him. Muling bumaba ang kamay nito sa kanyang pang-upo, kneading pressing her against him, helping her as she panted and gasped and shivered. Then it happened. She was sure she screamed when everything seemed to explode inside her. The sound was lost in his kiss. Nang mag-angat na mukha si Mark ay saka lamang naghiwalay ang kanilang mga labi. His breathing was unsteady as he stared at her. She was sure she looked breathless and dazed as she felt. She was still trembling from the aftershock. Napasinghap si Niana ng padaanan ni Mark ng mga hinlalaki nito ang naninigas na umbok sa kanyang mga dibdib. She was starting to burn again. Niana, mababa at namamaos ang boses ng binata habang patuloy sa paglalaro ang mga daliri nito sa kanyang dibdib. Gusto kong humigit ito ng hininga at saka pinakawalan iyon na parang sa pamamagitan ng paghinga ng malalim ay makakalma ito. Ayaw ni Niana na kumalma ito habang siya ay windang na. Hindi naman yata makatarungan iyon. Nag-iisip ka pa. Marahas na sabi niya sabay hawak sa pisngi ni Mark. Tama ng pag-iisip. Hinalikan uli niya si Mark. Hindi ito nagprotesta. Napasinghap siya nang hawakan siya ng binata sa pang-upo at saka ito biglang tumayo. Kumapit siya sa leeg nito at saka hinigpitan ng pagkakaangkla ng kanyang mga binti sa bewang nito. Anong? Naputol ang pagtatanong niya nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Sa taas tayo, sabi ni Mark. Dumiretso ito sa hagdan habang hindi pa rin siya pinapakawalan. Kumapit ka at baka mahulog tayo. Hindi ka nagutom? Pilihan tanong niya. Halos hindi ka pa nakakakain. Sobrang gutom na gutom. Sagot ni Mark. Hayok is the right term. Napangiti si Niana. Alam niyang hindi na pagkain ang tinutukoy nito. He was hungry for her. Ako rin. Sobrang hayok. She giggled at the term at saka niya ibinaon ang ilong niya sa leeg ng binata. He smelled like a mixture of soap and aroused male. Nakakalasing na kombinasyon. Kinagat niya si Mark sa leeg. Dahilan para mapatigil ito sa gitna ng hagdan. Delicious. Baliwal ang patuloy niya. Maya-maya na yan, Neng. Baka matuluyan tayo sa stairway to heaven. Natatawang sabi ng binata bago nagmamadali ng umakyat. Pagpasok nila sa kwarto ni Mark ay nag-aapor ang inilak nito ang pinto at saka umupo sa gilid ng kama. Kasama siya. Hinawakan nito ang kanyang mukha at saka sinalubong ang kanyang mga mata. Niana, alam kong virgin ka kaya bibigyan kita ng chance na mag-back out. Ayokong pagsisihan mo to pagkatapos. Nag-init ang kanyang mukha, pero nagawa niyan simangutan si Mark. Paano ka naman nakakasigurong virgin nga ako? Basta alam ko. Ganun ba ako ka-experience? Sa pagkakaalam mo kaya nasabi mong virgin pa ako? Tinitigan siya ng binata na parang hindi makapaniwalang hindi niya inamin ng totoo. Well, kung hindi ko lang alam ang totoo ay hindi ko maiisip yon. Nawawala ako sa sarili ko nang dahil sa'yo. She smiled slowly and traced a finger over his lower lip. Talaga? He nodded, then opened his lips and gently took the tip of the finger into his mouth. She gasped as his tongue flicked against it before he let it go. Kung alam mo lang ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo, baka mag-back out ka bigla. Kung gusto mong akong i-intimidate, mag-isip ka lang ng ibang approach. Hindi yan uubra sa akin. Lalo mo lang akong inaakit. Napangisi na naman siya sa terminong kanyang ginamit. Oh boy, ako ba to? Hindi na nga ako sure kung papapakawalan pa kita eh. Pero gusto kong makasiguro. Diretsang pahayag ng binata sabay higit sa kanya. Palapit sa nagwawalang bahaging iyon ng katawan niya. Yan ang batuta. Adik. Napahagikik niya na sa kabila ng pagkaliyo sa sensasyong hatid nito. Gusto kong ma-meet at ma-eyeball ang batuta. Umungol si Mark at saka inuntog ng mahina ang noo niya. Wala ka talagang kadala-dalaning. Pinadaanan niya ng kanyang mga kamay ang naninigas na muscle sa likod at balikat nito. Wow, kahit ang likod mo may pandesal ha. Tumawa si Mark at saka hinalikan ng kanyang mga labi. Sigurado ka talagang gusto mong gawin to? Walang sisihan pagkatapos. Kung ibang lalaki siguro kanina pa siya hinubaran at pinagsawaan. But Mark was different. Ginagawa nito ang lahat para masiguro ang damdamin niya. Kahit sa bagay na iyon ay hindi nito inuunan sarili. Iniisip pa rin ng binata ang kanyang kapakanan. Parang hinahaplos ng isang mainit na kamay ang kanyang puso.
Her breath hitched when she felt the warm spread in her chest. Nakakapanghina yon. Kahit hindi pa niya iyon nararamdaman dati, alam na yan tuluyan na siyang nahulog sa binata. Hindi niya maintindihan kung paanong sa loob ng napakaiksing panahon ay nangyari yon. Hindi pa siya nakakasiguro sa anumang nararamdaman nito para sa kanya, pero hindi niya maidedenay ang kanyang nararamdaman. Mahal na niya si Mark. Niana, pukaw nito sa kanya. His eyes searched her face. Sigurado ka? Gosh, inlababo ako at clueless ang lolo. Sigaw ng kanyang isip. Ano man na mangyari ay wala siyang pagsisisihan. For her, Mark would always do the right thing. Ninitian niya ang binata. Yes. Lusaw na ang self-control ni Mark. Paano ba siya makakapag-isip habang kandong niya si Niana at nakadikit ang batuta sa mainit at malambot na bahagi ng katawan ng dalaga sa gitna ng mga hita nito. Pinigilan niya ang sariling mapaungol nang maalala ang panahong parang nawawala ito sa sarili. Virgin pa si Niana pero kung makahalik ito ay nakakawala ng wisyo. Iniisip niya kung saan ito natutong humalik ng ganoon, pero agad din niya iyong inalis. Maisip lang niyang may ibang lalaking humalik sa dalaga, ay gusto na niyang magwala. Maybe later, when he had himself under control again, he would ask her, pero hindi ngayon. Now all he wanted to do was take what she was offering him and give herself as well. Herself, ni hindi ka nga nakapagsabi ng totoo sa kanya, sabi ng kanyang konsensya. Ang dami nga niyang kasinungalingan sinabi kay Niana, pero hindi naman ako nagsinungaling tungkol sa sarili ko, tungkol sa damdamin ko. Katwiran ng isang bahagi ng kanyang isip. Noon lang siya nakaranas ng ganoon. Tuwing magkasama sila ni Niana ay natutok siyang ikulong ang dalaga sa kanyang mga bisig at huwag nang pakawalan pa. Patay kang bata ka. Gusto niyang gawin ng isang bagay na hindi pa siya. Kahit kailan nagkaroon ng drive na gawin sa isang babae sa buong buhay niya. Ang yakapin ito at isigaw sa buong mundo na akin to, habang nakatitig si Niana sa kanya na puno ng pagtitiwala ang mga mata ay nanlalambot yata ang mga lamang loob niya. She trusted him 100%. And you're a complete and utter bastard for lying to her. Mark felt guilty. Pero ang hirap manatiling guilty habang kandong niya ang dalaga. And when she cupped his face in her small hands and smiled, he was lost. Mark, hanggang dito na lang ba tayo buong maghapon? Nablangko ng tuluyan ang kanyang isip. Ang tanging nakikita niya ay ang kulay tsokolating mga mata nito, ang ilong na nakakatuksong kagatin, at ang mga labing kasinlambot at kasimpula ng mga rosas. Malambot at malapad ang kanyang kinauupuan. Napakaganda at mapag-ubaya ang babaeng nakakalong sa kanya. Mark, ayaw mo ba sa akin? Nasisiraan ka na ba? Ngaling-ngaling itanong niya sa dalaga. He wanted and needed her as much as she needed him. Bakit ba niya pinahihirapan ang kanyang sarili? He met her, upturned lips, and kissed her.